Yun as always been a part of me. Kilala niyo siya. And I cannot accept that he's not around anymore. So from the hospital for my operation, the doctor told me that I cannot climb stairs, I cannot walk long, I cannot even drive a car for a long time. But the doctor doesn't know that I do. Only for you. So I don't know how to express my feelings now, but it's really hard to use at this time. Karoon ko nung di pa namin yung pa. So that's it. Yun lang, no? I hope that he will rest in peace and he will be with his creator. So, short talk, ha? Isang oras tayo. Nag-travel po ako from Batangas. Dumating ako dito, 2:30. Kailangan nasa time ako dahil baka hindi ako isabay ni Susan at saka ni Ben. I was here last week when I got the news from you. At inintay ko yung Friday, Saturday para pag-uwi ko sa Batangas, nakapunta na ako sa Burin niya. But then it didn't materialize. Kailangan ngayon, para magkasama-sama tayo lahat. June was a very, very dear friend and enemy. I know. Siya kasi nagpadala ng medical team sa Batangas para i-check kung may sakit na talaga. But I was in Papua New Guinea. Na-booking. Booking! Kasi ang nanay ko, hindi mo na magsinungaling. Nasaan mo si Teng? E-O-O. Si Glenn pa pinagdala, di ba si Glenn? Kasama yung ating inspector. Kaya nandun ako sa PNG, si Karen, worried na worried. Teng, nabisto na ni Mami na wala ka dito. So, salamat June. Pinis mo ako kay Mami. In any case, kahit inuman ko siya, sweet kami sa magkapit-bahay sa barangka, kasama sa bowling, kasama sa tennis, kasama sa chismis kasi si June is a very member of the Marites Club. He is a dear friend. He was a dear friend. And the memories that I had with him will always be in my heart. June, rest in peace. We'll see you there. Marites din yan. Thank you, Leslie. Let's have Go later. Si Roger. Ako? Tapos si Mr. Emata. Kayo muna. Tapos na po ako. Sige, ako na. Yan. Si June, nung malaman namin, in fact, may grupo kami, FGU kami. Nasa pira ako, puro FGU, puro insurance industry, personnel officers ang nandun. Hindi lang siya kaibigan ng mga taga-FGU, kaibigan siya ng buong industry. Kasama namin niya sa PRA, bowling, FGU. Wala siyang masamang nakita. Nangiyak ako. That's it, it's true. Sorry, hindi pala ka. Next. Gusto niyo mata? Nino Emata? Nino. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Hindi magpaalam ka lang. Umiyak ka na lang din. Dahil sa puso. Alam mo, hindi na natin makikita si June. Pwede mo umiyak.
kasama si June. Naging tauhan ko yan ng matagal na panahon sa reinsurance, sa personal accident. Bago pa ako nag-retire, nagkasama kami dati sa reinsurance. Kahit na nalilipat-lipat ako madalas nagkakabalikan kami. Kasi ito konti lang ng tao sa reinsurance ito konti lang ng tao. Naging kamay ko yan sa personal accident nung unang napunta sa accident. Kasi ang naging trabaho ko sa MGU palipat-lipat. Halos ako lang siguro yung naging executive ng FGU na nakapunta na halos lahat ng department. Nanggaling ako sa policy issue. Policy issue typist lang kasi high school graduate ako. Wala akong titulo ng kolehiyo na pumasok ako sa FGU. High school graduate. Actually, nagpilit lang akong makapaghanap ng trabaho after high school dahil hindi na ako mapaaral ng nanay ko. Kasi wala na kami tatay namin na wala ng panahon ko. Hindi namin siya nalaman kung saan napunta, kung nalibing o kung namatay o nabuwan. So, inadmit na lang namin na since really long time na hindi namin siya nakita, wala kang napalita. Pinagdadasal namin sila halos araw-araw. Sana matanggap siya sa itaas. Mapatawad sa maaaring naging kasalanan niya. Karoon siya ng kasalanan. Pinagdadasal ko siya gabi-gabi. Pinagdadasal ko siya. Kaya walang nagpaaral sa amin. Father ko nung bago siya namatay, farming lang. Bukid ka hindi ko natutuhan. Natutuhan ko part ng bukid na simple pagtatanim ng palay. Sumasama ako sa mga grupo na nagtatanim ng palay, kumikita ng konting pera. Pero ginagawa ko yun nung panahon na nag-aaral ako ng elementary. Elementary pa lang nag-aanap buhay na ako. Wala naman ako ibang aasahan talaga. So, yun ang naging buhay ko. After elementary, nagpunta ako sa Kabanatuhan. Sama-sama kami nung dalawang kapatid kong babae. Saka ng mother na. Nagkasama kami, talagang wala pa akong experience sa trabaho. Nag-umpisa rin ako. Ang naging buhay ko sa FAU pinilit kong tubuan yung sarili ko ng mga gawain na kahit na hindi ko assignment. Pinag-aralan ko. Every time na may seminar ng insurance at libre, sulat ako sa post ko requesting na kung pwedeng mag-attend ako. So marami akong certificate ng insurance na nakuha. Isa sa mga nakuha kong I think wala namang certificate ay yung lecture ni Mr. Salvador Estrada. Si Salvador Estrada became president
Dati Vice President, naging President. Pero yung time niya under his direct supervision ng reinsurance. Under kay Angel Dobrel, Assistant Vice President siya, Vice President siya. Kaya natuto ko ng reinsurance. Hindi ko alam na magiging contour ng reinsurance. Doon ko siya nakasama ko siya. Pero palipat-lipat kasi parang policy issue naging fire underwriting ako under Johnny Cabrera. Kasama ko si Johnny De Carlos, si Ernie Martinez, Assistant Supervisor si Johnny De Carlos. Doon ako natuto ng reinsurance. Mr. Estrada. Punta ako sa accounting, kasama kami ni Ming. Hindi ko naman masyadong ginusto na punta sa accounting. Major ako ng accounting. Awa ng Diyos nakapasa rin ako sa CPA. Isang beses na examination. Wow. Pero sandali lang ako sa accounting. Pagdalawang taon na bata. Nilipat nila ako sa motor car. Hindi ko rin alam yung motor car. Inaamin ko na marami akong pinuntahan na hindi ko alam na departamento. Yung motor car, bibilangin mo yung kung ilan yung number of policies ng motor car. CTPL, yung comprehensive, lahat yan. Pero matagal kami nagkasama kami sa bowling niya. Very kuwan siya sa paglalaro. Yeah. Every time may pinapapakyan na natatanong ko siya. I think kapatid niya yung nakasama ko sa Quezon City na naging ahente sa Quezon City. Si Melanie. Yung may diferensya sa payo. May diferensya sa payo. Tagal ko nakasama rin yun. Kaya madalas natatanong ko siya. Yung dalawang uli na ako hindi na siya masyado nakakalabas. Kaya lagi natatanong ko. Ngayon hindi ko alam na kung anong nangyari sa kanya. Nagwalang siya napunta siya sa Cebu. Hindi ko alam kung anong klase sakit ang ginamit niya sa Cebu. Medyo sabi ko, bakit kaya napunta sa Cebu? Alam kong may sakit naman siya pero hindi naman grabe. Sana pagdasal namin ikaw at sana'y tanggapin ka sa kingdom of Jesus Christ. Thank you, Lino. Next, Susan.
ano, kami yung mga pioneers, kami yung mga original na nakakuha ng bahay sa Ayala Homes, ano. So, nung time na yun, sumasabay ako sa kanya palagi. Every morning, siya ang driver ko. Hindi pwede si Ruben Olaires at si Feli. Kaya ako sumasabay. So, dalawa ang driver ko, si June at si Ruben Olaires. Every morning yan, kasi hirap di sumakay. 7:30 ang pasok natin eh. So, 7, aalis na kami. Pero before 7:30, nandun kami kasi hindi pa naman ang traffic noon eh, no? So, at saka palagi ko siyang nakakasama sa bowling, no? Palagi kami, pag may mga activities lahat sa, ano, sa FGU, sama ko siya palagi sa bowling. Kaya very close kami. Yung last time ko siyang nakita, October 21, 1 month ago, sa Shangri-La, ang lakas niya, kaya hindi ko ine-expect na gano'n na pala siya, na marami na pala siyang sakit na nararamdaman na hindi niya sinasabi, ano? Nabayaan lang niya, hindi niya malakas siya. Pero talagang pagkausap mo siya, talagang sasabihin mo wala siyang sakit. Kaya nung nalaman ko na wala, talagang umiyak ako. Talagang hindi ko ina-expect kasi holding hands pa kami niya nung naglalakad kami going to MRT. Pero talagang mahina na rin siyang maglakad, ano? Pero spite of that, talagang ano siya eh, fighter siya up to the last. Kaya June, rest in peace, like the rest in peace. Ayun, no? Super Bowl. Kaya Super Bowling talagang mga perfect. Alam ko naka-perfect siya eh. Na 300 siya eh, minsan. Sige, June, rest in peace. Thank you po. Thank you. Sino na next? Ikaw, Mares. Kasama pang aray. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yun po, kasama ko sa FGU for a long time. Practically, grew up together in the company. Binata pa siya noon, yung dalaga pa ako. Kaya lang ako may asawa na ngayon siya, binata pa rin. Pero June is a gentle and kind soul. He is the favorite of almost everyone, especially the girls. Kasi madali po siyang lapitan, madali siyang sabihan ng mga secrets. They can keep secrets, by the way. And then masayahin siyang tao. Di ba, June? Lahat pa ipikwento mo sa kanya. Hindi siya nakakarating sa iba. Yeah. Kuminsan may sungit din. Bihira naman yun. Pero he has always been known as a reinsurance man sa industry, sa reinsurance industry. Talagang top of mind ang name ni June Marfal. Pag sinabi mong reinsurance, June Marfal yan. So, hindi kami, nung nag-retire na kami pareho, hindi na kami masyadong nagkikita. And the last time na we were together for quite a time was nung birthday ni Mr. Alfonso, 90 years old, parang nire-reunion natin lahat. And he seemed to be very happy then. Marami siyang kwento, marami siyang bulong-bulong sa akin, kahit na nag-enjoy lahat, kahit na yun. And then, ang text was just a few months ago, parang malakas siya, parang wala siyang sakit. And then, nagulat na lang ako nung nalaman ko nga na may sakit pala. Miski yung husband ko na may sakit, na akala ko nga mas masama ang lagay niya sa kanya, nagulat kung nalaman na may sakit pala siya. Sabi niya, siguro, malakas na tao yung bowler yun, natandaan pa na bowler siya. So, yung mamimiss ka namin, mamimiss kita as a friend. You've always been a very good friend. Everyone, especially me. Rest in peace, June. Thank you, Reggie. Say pa next. Ikaw. I was one of the few supervisors of June. When I was handling the insurance, I would give him a free hand
dealing with the other companies, from reinsurance placement to collection. That's why he became very popular in the insurance industry. But I don't want to claim anything about that because I wanted to train him and bring him up. Because that's part of our training, to bring up your subordinates. So, well, we were colleagues in almost all the insurance affairs, including extracurricular activities like bowling. Sometimes when I was competing in these billiards in Tornado, he would come around and cheer me up. Sir, kaya mo yan, kaya mo yan. Parating mo ng talo. If you remember, one of the Filipinas Life employees na asawa ni Aling. Yeah, he was my companion there at Tornado Lanes Billiards. And sometimes June comes around. You know, he just drop by for a while. And sir, kaya mo yan. Meron siyang pep talk na naman, which is good. So I don't have much. Well, of course, we started the reinsurance department. Dalawa lang kami ni June. And then, sabi ni Mr. Martinez, you get a secretary. Sabi ko kay June, oh, sige, look for candidates. Bahala ka na mag-decide. Ang kinuha niya si Judy. Judy Legayada, na dumating ng parang probinsyana, yung buhok niya, yung ano, sabi ni June, sir, porsyonada ko. Ano, niligawan mo o ano? Porsyonada kang kunin natin sa department. Yung pala. Yung pala yun. Sige ka ko, okay, bahala ka na. For a while, I was trouble. No. Iba pala ang Tapos merong one week lang after na makuha namin si Judy, ang condition ko, you just pass the medical. Nag-decide na ako yung assistant ko. Ikaw ang kukunin, basta you pass the medical exam. Okay ka na. So, nung sabi ni June, sir, okay ng medical. Nagpunta ako kay Mr. Martinez. Sabi ko, sir, we are getting this lady from Iloilo. Iloilo yun. Iloilo. Tapos, sabi ko, do you mind if you fix your shit? Sabi ko, kasi ang buhok niya, probinsyana eh. Sabi ko, fix your hair. Sir, wala pa akong sulit. So, binigyan ko ng... Anong year yun? Oh, that was about 79, 80. No, even before that. I think it's even before that. So, 2024 na ngayon. Kalimutan. Hindi pagkain doon. Kaya kami mag-aakit, hindi pagkain. Tapos ako, binenta ko yun sa akin. Hindi ko alam kung sa kanya inabenta. Yung mula nun, hindi na kami nagkasama. O yung masaya sa kasama, kasi kung kami na-attend kami ng stockholders meeting with mga anak ng Heresi doon sa SMX. Magtuwa kami kasi nakikita namin sila. Tapos kasarap ng pagkain. Yung dalawang kain kami. Tapos kaya lang yung gano'n, di ba may mga pagkain. Enjoy na enjoy kami kumain. Tapos ay doon, ibibenta ko na yung stocks ko. Kasi sa kanya malaki, sa akin maliit. Hindi lang ibenta ko na. Mula noon, hindi na kami nagkasama. Pero nakikita pa rin kami sa Ayala. Until na kami ang kanya yung bahay. So yung talaga, as if you remember it, talaga siya, yung bang soft-spoken, tapos yung bang kahit sa yung tahimik siya, pero pag nakasama mo siya, masaya siya. Yun nga yung nangihilig sa pagkain. So yun lang po. Rest in peace, Brother June. We will always pray for you. At sana kami din ay pagdasal sa Diyos na magkaroon ng
Peace in the world. Ayan. Thank you po. Robert. Ako naman, dumating ako sa company, 1973. That time, messenger ako, kaya isa ako sa malinig tutusan ni John Paul. Deliver ng mga insurance paper sa mga insurance company. So, yun ang matagal din yun. At saka lagay kasama nga natin sa Ayala, bahay. Ang isang nalaala ko nung, kasi employee ako for 10 years. After 10 years, nalaala ko, si John nag-isa kong kinonsulta. Kung iba yun na mag-resign ako si employee para mag-full-time agent. Yun ang naalala ko, ang ano niya, ang response sa capacity. Baka pag talon mo, ang bags mo, apoy mo. Ibig sabihin, i-discharge mo. So yung mga maraming kinonsult, mga office mates, agents, pero naalala ko si John, fasting yung sa akin. Kaya nagpasalamat ako. At tinuluyan ko yun. Nag-agent ako at full-time. Hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi pa rin ako. 50 years na ako sa company, LGU, so yun nga si John, isa pang alaala mo lang kasi magkakasama ka sa isang compound. Laging pasalamat ko sa kanya kasi sa kanya lagi kami sumagabay kung ka-office. Libre transportation expenses. Ang alala ko ang kotse niya, wala ko sa car niya, isa Lancer na wala yung Lancer na alala ko, Lancer yan. Backside. Ang tawag dito na yun lang ang tawag dito na lagi kaming nabibigyan ni Ganun Pabor sa pagpunta sa office at sa pag-uwi. So, yun lang ang nalala ko kwento about yun, pero napakabait siya. Magandang kasama. Magandang kausap. Kaya yun, thank you. Hindi sila masyadong nakatago ito sa Si June, actually, alam ko lang na nakatira sa Ayala. Kasi magkadulog-dulog sa kabilang dulo siya. Kaya alam ko lang, natikinig ko lang siya. Pero sabi ko nga, kasi hindi ko siya masyadong nakakausap at hindi ko siya nakasama kasi nga lagi kami nakakulong lang sa kwarto sa computer. We didn't have problems. I stayed with him during after kay Joel. Because Joel also stayed with him. And practically, to cut the story short, Joel was genuine, kind, and single, like me too. So, good memories because also of Jimmy. Jimmy being my brother. So, na-endorse na ako doon. And the stint in FGU became good in the sense that I grew as an agent. Then out of the blue, when I was already in the province, I left FGU, yung may bank thing, bank insurance. When I was in the province, communicate pa rin ako kay Jimmy sa messenger. And in order to text me, pag hindi niya naman makontak si Jimmy. And when I learned, parang pwede kasi alam mo hindi naman wala akong oras sa trabaho. So, in my own small way, but love you to think this is the only thing that you cannot run away from. So everyone is going to face this, like taxes.
So I welcome the thought and just offer a prayer. So June, maraming salamat sa lahat. In my own way, I really do appreciate the help that you have given me. And I have already offered prayers for you. So out of the blue for you now, just to really do in this way and to show our sympathy. Thank you so much. Sino pa ang hindi nagsalita dyan? Who likes to say something? You mean limited lang sa atin? Say turn na. Kasi makabibigay yung Sakit na. Several years na bedridden. Good evening, magandang gabi. I think lahat sa inyo alam ninyo na as go back a long way. 101. Ako, 59 years married. More than 60 years na kami magkilala. Kasi we were still single. And the relationship, we were still together almost every day. Pati lalo na yung bowling. Pagkalapit ang birthday namin, siya April 28, ako April 25. So minsan nagpa-bowling pa kaming dalawa. Bowling tournament na Tekno. So, even after retirement, even after I moved to Universal, magkaibigan lang, pati kami. Nag-asawa na ang lahat, kinuha na akong ninang ng marami. Si June Minata pa rin. So may favorite question is, June, kailan ako magiging ninang mo? Diba? Lahat ng single ladies, pinabanis ko sa kanya. Like one time, baka dumating silang dalawa ni Lilet sa bahay. Kasi magpapalampas na mukha. So sabi ko, saan ko na kaya kung dalawa na malapit na yung simbahan. So that was a standing blow. After retirement, magkasama pa rin kami lagi. Merong Junior Insurance Executive Circle, member siya noon. Meron yung Sound Officer din siya noon. Minsan nagkasama pa kami sa Australia for a seminar. Hindi tumitigil yung samahan. We had our breakfast group, Roger, di ba? Mga 2 months ago lang, pinorward ko pa doon sa grupo namin yung picture natin, Roger, sa Contis yata yun. Kaya doon sa photo yun, tinuturo ko na wala na si Red, wala na si Lampo. And nag-comment siya na tayo nandito pa rin. Yun ang comment niya sa pinost ko. We also have our breakfast group ng yung mga insurance. Pero matatanda na yun, yung iba, like Ryan De Sousa, wala na din. Kukunti na lang kami. And we have difficulty na, lalo na si June, magpunta. Kung hindi siya i-drive ni Jay, hindi siya makapunta. No? So sinuot ko yung problema yun. Huwag na tayo sa Italiani kasi mahaba pa ang from the LRT pa. Sasakay pa siya. So doon na tayo sa Ayala 1. At hindi na breakfast, brunch na. Ang tanong niya, ano ba yung brunch? Kasi nag-open ng Ayala 1. Alam niyo ba kung saan yung Ayala 1? Anyway, nag-open yung 10 a.m. May Italiani na doon. So sabi ko sa kanya, doon na tayo. We never got to go in there. Alam ko na si John ay merong nilalamdam. Pero hindi ko alam na gano'n ka-serious. So when Jay told me about this, talagang kagulat-gulat. So itong gathering natin to is for me to thank all of you. Alam naman ninyo na sa akong central bank o central figure sa buhay ninyo. So kung merong namatay, ako unang nakakaalam. Kung merong nag-asawa, yung mga gano'n. So we had some issues, we had to help Jay with certain things. And I'm very happy that I'm able to do that for all of you. June, ako
you know naman na makulit ako. And we're able to work out things. Meanwhile, pahinga ka na lang mabuti. At huwag mo akong dadalawin. Dadalawin na lang kita. Sa Marikina pala Do you want to say something about you? Oh, sige. Kung David. What can you say? A few words. Kasi dahil nga sa mga office space ko rin na kaya nila South Gabay, nila Mar Francisco, saka ni Lito Belleville. Kasi sila nga group na very close sila. But in my case, lately si John, parang we get to know one another kasi nung nag-walk yung center, ang kapitbahay niya pala na si Bongwen, kinikwento na about John. Then, I think since because of this Facebook, palagi ko siya nagkikita ngayon may mga breakfast meeting pala. Yun ang pakilala ko. Yun din lately, tumatawag ko din sa akin, kinabukasan na rin ako through Viber. At least we get to know one another, but we did not mention about his health. Then it just happened na because of this Facebook. Yan ang masabi ko dyan. Also, I think at that time na he left MDO and transport to insurance claim. He talks about insurance and also about ang mga office mate natin nalagay pa rin doon. That's why I was able to know him through messenger. That's it. Okay. From the golden domes of Bulgaria, I'll be following you for the ride. I know that these days have been messing with you like a countless straight out man girl. And I know the right times when you're feeling surrounded, but I think you should know by now. From the golden domes of Bulgaria, I've been cold Himalaya, I'll be following you for the ride. From the blinding lights of Chicago through the streets of Santiago, I will always be there and by your side. 'Cause sometimes we get stubborn, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will leave it all behind. And I sure we are getting close. And from the golden domes of Bulgaria, up the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. And from the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by your side. 'Cause you know that there is a blue sky hiding right behind those wistful stormy eyes. From the golden domes of Bulgaria, I have to call